Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Sabi niya, ang Eppenberg ay may likas na yin energy kaya't ito ay may kakayahang maglabas ng lamig. Dahil wala itong maraming naipong alaala, naayos niya ito habang nasa pangunahing tahanan pa. Naisip niyang subukan ang kakayahan ng judo. Pagkatapos ay nakita niya ang pangalawang alaala ng Limitless bago ang quarterly evaluation ng mga kadit, at doon niya natutunan ang bagong kakayahan, ang paggamit ng kapangyarihan ng Kinopyang Sandata. Naglabas siya ng sinulid ng enerhiya at hinayla ang espadang nasa tabi ng pader. Nahuli niya ito at inisip na ang kakayahan ng judo ay ang paggalaw ng mga bagay. Naisip niyang hindi sapat na kopyahin lang ang hugis upang magamit ang kakayahan nito, marahil magagamit lang niya ang mga kakayahan ng sandatang nas-anay niya gamit ang madilim na enerhiya. Simula nang mabasag niya ang selyo sa bundok ng pamilya, dapat niyang suriin ang mga alaala ng Black Twilight. Pumasok siya sa mga alaala at inalala na dati hanggang doon lang siya sa bahaging iyon bago niya basagin ang selyo. Ngayon, magsisimula na ang pinakaimportanteng bahagi. Sabi ni Juan, plano niyang aisil ang espada. Hindi raw niya kayang panuunin kung paanong naaapektuhan ng kapangyarihan nito ang kanyang mga anak. Tinanong siya ng babaeng nasa tabi niya kung madali nga ba talagang aisil ang espada. Sigurado ba siya? Kung ganoon, baka wala nang mapili muli. Sabi ni Juan, hindi mahalaga kung walang karapat-dapat sa una pa lang, mas mabuting hindi na lang ito gamitin. Naintindihan siya ng babae, naglabas ng enerhiya at sinimulan ang pagsisil ng espada. Nang matapos ito, sinabi niya na kumpleto na ang selyo. Ipinaliwanag ng babae ang nilalaman ng selyo, at inisip ni Cha na hanggang ngayon, hindi pa rin niya naririnig ang tungkol sa selyong hindi pa natatanggal. Sabi ng babae na kapag natanggal ang ikatlong selyo, lalabas ang kanyang mga kakayahan. Ayos lang ba sa'yo yun? Sabi niya, hindi naman ito malaking bagay kaya ayos lang. Pero sa pakiramdam niya, kailangan pa rin niya itong suriin. Pinanood niya ito sa gilid at inisip kung may mana bang dumadaloy sa Black Twilight. Walang pinagkaiba ang komplikasyon nito sa isang tao. Nakita niya si Hu Hian na humawak ng espada at inisip na ang mana ay hindi lang humihina kundi nawawala rin. Tiningnan niya ang talam ng espada at sinabing kailangan niyang palakasin pa ang mga selyo. Naramdaman ng bida ang sakit ng ulo at bumalik sa kasalukuyan mula sa alaala. Ngumiti siya at sinabing, ang kakayahang magpasabog ng mana. Sinong mag-aakalang may sandata palang ganon? Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa training hall at tumakbo ng seryoso habang may hawak na espada. Tiningnan niya ang Spider Queen, ginamit ang Chief Strike, Lightning, at pinatay ito sa isang bugzo. Tumabi si DK at tinanong, kaya pa pala niya. Alam mo bang ito ang una mong panalo pagkatapos ng sunod-sunod na pagkatalo? 7 buwan din ang inabot. Ngumiti ang ating bida at masayang tinanong, ngayon alam mo na kaya ko siyang talunin, hindi ba? Sumang-ayon ito, kahit medyo hindi masaya ang itsura. Sa seryosong ekspresyon, pinuri siya at tinanong kung ano ang gagawin niya ngayon. Ipinabalik niya ang espada sa singsing at sinabing tila panahon na upang itigil muna ang pagsasanay. Tuwang-tuwa ang tagapagbantay ng bundok at sinabing maganda yang ideya dahil magpapahinga rin sana siya. Ngunit sa seryosong mukha, sinabi niya na napag-isipan na niya ito, oras na para tanggapin ang hamon. Ang pagsubok na nilikha ng espiritu ng tagapagtatag ng angkan, ang Bloodless Dream. Naisip niya na ito ay isang lugar na ginawa partikular para sa angkan ng Lee, isang mahiwagang espasyo kung saan pinagsama-sama ang lahat ng klase ng mahika, espiritual na lakas ng bundok, at death magic. Dito pinipili ang mga makakaraan sa pagsubok. Isa rin ito sa mga panatang ginawa ng tagapangalaga ng bundok. Tinanong siya nito, talaga bang susubukan mo? Tumango si Skull na may seryosong mukha at sinabing pinagtrabahuhan niya ito. Sabi ni DKI,
wala pa siyang sapat na kasanayan para maipasa ang pagsubok ngayon. Ngunit inilahad niya ang kamay at ngumiti, sinabing nasa antas na siya kung saan pwede na siyang sumubok. Pinayagan niya si Skull na pumasok sa pagsubok ng Bloodless Leap. Masaya ang ating bida sa narinig, kinamayan siya at nagpasalamat. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa isang kuweba. Sabi ni Duog, ito ang pasukan ng Bloodless Leap. Tinanong siya ng bida kung ito ba ang kuweba na patungo sa kanyang tahanan. Lumapit siya sa bato, gumamit ng mahika at sinabing oo, ito nga. Ngayon, sa halip na kuweba, isang napakalaking pinto ang lumitaw sa harapan nila. Lumingon siya at ngumiti, kapag pumasok ka, hindi ka makakalabas hanggat di pa tapos ang pagsubok. Buksan mo na at pumasok. Lumapit ang ating bida sa pinto at sinabing babalik siya agad. Ngumiti si Duog at sinabing huwag siyang magmadali. Umalis siya kapag kayanan niya. Binati siya ng swerte. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang matinding liwanag. Naisip niya, para sa ilan, isa siyang Diyos ng digmaan, para sa iba, tagapuksa ng mga dragon, o isang kathang-isip na tauhan ng alamat. Siya ang lumikha ng angkang kinikilalang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Dinala siya sa isang parang at nakita roon ang tagapagtatag ng angkan, si Lihulan. Bumati siya, isang malayong inapo ang bumabati sa tagapagtatag. Hinugot niya ang espada at naramdaman ang kakaibang presensya, parang buhay pa ito. Sa kasaysayan ng angkan, isang beses lang kada ilang henerasyon may sumusubok sa Bloodless Leap. Simple lang ang kondisyon upang manalo, talunin ang tagapagtatag sa edad na 15. Pumikit siya at inisip na magsimula siya sa pagmamasid. Pero bigla, mabilis na lumapit ang tagapagtatag at sinaksak siya sa katawan. Agad siyang nagkamalay muli sa parehong parang. Naisip niya, anong nangyari? Nasaksak ba ako? Hindi naman siya nagpabeya. Dati na siyang nasaksak sa simulation, pero kahit papaano, noon ay nakita niya ang paggalaw. Ngayon, wala talaga siyang naramdaman. Kailangan niyang kumalma at suriin ang paligid. Mukhang walang ginamit na sikreto o teknik. Wala rin siyang ginamit na aura beast na pangkatawang lakas. Kahit gamit ang ika-6 niyang pandama, wala siyang naramdaman habang nakapikit siya. Maaari kayang tinamaan siya sa mahina niyang bahagi. Pero posibleng ba iyon? Kailangan ay nakalkula lahat ng kilos niya para magawa iyon. Pinulot niya ang patalim sa lupa at sinabing, ibig sabihin, ganon siya kalakas. Tumayo siya at tiningnan si Helayon na naglalabas ng napakalakas na aura. Napangiti ang bida at sinabing hindi niya alam kung kaya ba niya itong talunin. Samantala, sinabi ni Choice na nakatanggap siya ng tawag mula sa bundok ng makalangit na lakas. Sabi ni Toshan, kalmado ang mukha, mukhang nakapasok na siya sa gate. Tumango ito at sinabing 10 buwan na rin ang nakalipas. Ngunit sabi niya, hindi dapat ganoon na ang antas ng kakayahan nito. Hindi pa siya natatalo. Turtle Mountain, ang double crown ng Blood Tiger Squad. Kung pag-uusapan ang tungkol sa kanyang mga tagumpay at pagkatalo, hindi siya laging nananalo, pero kailanman ay hindi siya lubos na natalo. Sa madaling salita, hindi pa siya kailanman tumama sa isang pader. Alam ba niya kung bakit mas mababa sa kalahati ang survival rate sa Bloodless Dream? Dahil sumusuko ang mga tao sa harap ng pader na tinatawag na hayen. Isang batang hindi pa kailanman dumaan sa tunay na hirap, biglang makakaharap ng isang hadlang. Ano ang mangyayari kapag sa wakas ay humarap siya sa isang totoong pader? Maya-maya, nakahiga ang ating bida sa lupa at tinanong ang sarili kung namatay ba ulit siya sa isang suntok. Naalala niya ang nangyari kanina at napagtanto na nilinlang nito ang kanyang mga pandama. Ang harapang pag-atake ay sinundan ng isang biglaang pag-atake sa tagiliran, isang tira na perpektong tumama sa kanyang bulag na anggulo. Ibig bang sabihin nito ay kabisado na ng kalaban ang lahat ng kanyang pattern sa pakikipaglaban? Matagal na simula noong huli niyang naramdaman ito, ang pagkabigo, kawalan ng pag-asa, at ang takot na baka hindi niya talaga kayang manalo.
Pero hindi siya susuko o babagsak. Walang ibang mas higit na nakakaunawa sa pakiramdam na ito kundi siya. Yaong mga tumama sa pinakamababa ay maaari lamang bumangon muli. Tumalon siya papunta kay Helayon, inihampas ang kanyang espada, at inisip na hindi nasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Lalong lumalawak ang kanyang pag-unawa. Ang espiritu ng tagapagtatag ay walang tagong kapangyarihan, namamatay siya ng paulit-ulit, at napagtanto na ang tunay na pinagmumula ng lakas ay ang kakayahan niyang hanapin ang tamang sagot. Sa bawat pagkakataon, likas niyang alam kung ano ang pinakamainam sa sandaling iyon. Ang asensya ng sining ng pakikipaglaban, ang orihinal at pinakamatandang pundasyon nito, ay ang pagmamasid sa galaw ng espada. Mula sa kaliwa papuntang kanan ang susunod, isang paalang na hiwa. Sa susunod, siguradong magtatagumpay siya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula ng maprotektahan ni Chao ang sarili sa mga suntok ni Helayon. Naisip niyang unti-unti na siyang nakakapanabay sa tagapagtatag. Umiwas siya sa isa pang atake at ngumiti habang iniisip na sa wakas, ginagamit na niya ang kanyang aura, ang sariling estilo ng pakikipaglaban. Ito ay malaya at hindi karaniwan. Ang kulang na lang sa kanya ay ang kakayahang humawak ng anumang sandata. Lahat ng teknik ay nakabase sa isang matatag na pundasyon. Ngayon niya lang tunay na naunawaan na ang tunay na layunin ng Bloodless Sleep ay ang sirain ang sariling pader. Ang tagapagtatag ay walang ganoon. Ang mga kalakasan nito ay yaong hindi pa niya natutuklasan. Naalala rin niya ang sinabi ni Gyunga noon, nakahanga-hanga ang kanyang kakayahang pangmahika. Pinatunayan niya ito mismo. Nagpasalamat siya sa kanya dahil dito, pinalitan ang kanyang sandata, at ginamit ang Chief Force Strike, Howling Wind. Malakas ang tama ng atakeng ito at nabasag ang espada ni Helayon, napuruhan pa niya ito. Kinagabihan, sinabi ni Dokbi na isang buwan na ang lumipas mula nang pumasok ang binatang ito sa Bloodless Sleep. Bago pa sitatan, higit 100 taon nang hindi pinapayagan ang pagsubok na ito. Ngunit sino nga ba ang mag-aakala na isip niya na sa loob ng wala pang kalahating siglo ay mayroon na namang isa? Bigla na lamang nagsimulang lumindol at nagtanong siya, may gulat na ekspresyon sa mukha, kung ano ang nangyayari sa kabundukan. May ideya siya sa kung ano ang nangyayari at dali-daling tumakbo paakyat sa bundok. Tumakbo siya papunta sa pintuan at sinabi na sa wakas ay napagtagumpayan na niya ang pagsubok. Lumabas mula roon ang pangunahing tauhan at, may ngiti sa labi, ay sinabi, bumalik na ako. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo silang dalawa sa mainit na bukal at tinanong ni Duobi kung kumusta ang naging karanasan. Sumagot siya na may ngiti, ayokong maranasan ulit yun. Tiningnan siya nito na nakangiti at sinabing, hindi halata. Karaniwan, bumabalik ang mga tao na parang patay ang mga mata. Yung iba, nagbabago pa ang ugali. Naisip niya na tila lahat ay nakakahanap ng kani-kanilang sagot. Tinanong siya, alam mo na ba ngayon kung ano ang naramdaman ng tatay mo matapos ang ganoon? Tanong ng tagapangalaga ng bundok, may ngiti sa mukha. Interesado ka ba sa ama mo? Alam mo ba kung ano ang unang sinabi niya paglabas niya roon? Nagpasalamat siya at, sinabing tapos na ang kanyang pagsasanay at siya ay babalik na. Tinanong siya ng ating bida, ginagaya mo na ba ngayon ang tatay ko? Tumango ito at nagtanong, hindi ba't halos ganun nga? Pero alam mo, dagdag niya, gumawa ka ng isang bagay na hindi inaasahan. Napasok mo ang endless sleep sa murang edad. Ngumiti siya at inisip na hindi ito isang pagsubok kung saan mahalaga ang bilis. Tinanong ni Duob, ano nga pala ang balak mong gawin sa natitirang isang buwan? Sumagot siya na nagpaplanong magpahinga at ayusin sa sistema ang lahat ng kanyang natutunan. Itinuro siya ng tagapangalaga ng bundok at, nakangiti, sinabi, akala ko'y hindi ka pa rin nagbabago, pero mukhang nagkamali ako. Nasasaktan ka ba? O baka naiimpluwensyahan ka ng mahika? Si Chol naman ay may masayang ekspresyon at sinabi, panahon na para kunin ko ang aking gantimpala. Hindi mo naman siguro nakalimutan ang pagbabanto mo sa akin dati, di ba?
May maliit siyang pabor, nais niyang hiramin ang maso ni Dokkaebi.